yun, Diyos ko po. There's only one way to find out, ika nga. Lakasan lang ng loob, may rides pa man din kami bukas. Huwag ka sanang mahulog. And sana tama yung angulo ng camera natin, no? Kasi kakalagay ko lang ulit dito sa Ace Pro natin, dito sa kabilang helmet. Ang gusto kong gawin is bumili ako ng separate na parang yung pin niya, para hindi na ako naglilipat-lipat ng screw or yung connector ng Ace Pro. Parang salpakan na lang siya. Paglabas natin dito, check ko muna, baka bumaba. Nakakakaba. Ang gusto kong gawin kay Julia ngayon is test natin ang kanyang tono, since na tono ulit ni Kim to. And ninagay ko yung X4 natin sa likod. And hopefully, hindi matanggal. Pero feeling ko, matibay naman ang pagkakalagay eh. So, ganito siya nakamount guys. Nakahanap ako ng way. Nandito siya sa may shock. Yan, very secured na to. And then, meron tayo nito, yung Motowolf na bagong dating lang kanina. And then, meron tayong stick syempre. So, yung stick na to, may lock siya every stage ng, ang tawag nito, yung haba niya. Nagla-lock yan. So, ang ginawa ko is in-extend ko yung sa loob. So, hindi kasi magandang gawin na ganito to eh. Tingnan nyo ah. Yeah. Ayan na. Hindi ko na. Sobrang higpit. Ayun, di ba? Ayan. So, pag naglalagay kayo ng ganito guys, I recommend na huwag nyong gamitin tong yan. Kasi baka ang gamitin nyo, baka ganyan siya. So, syempre, hindi matibay, di ba, manipis. So, ang gawin nyo, extend nyo muna. Yung tatlong yan, yung maninipis, yun yung lalagay mo sa loob para mas sturdy siya. Di ba? Mas sturdy pa yan. Pwede rin ganyan. Nasa sa inyo, di ba? Paglaruan nyo lang siya. Yan. Ilalak ko muna maliit. Yan. Tapos, ayan, nakalagay lang. May quick release ako dito. Galing dun sa Z1 natin. Ayan din yung air filter niya sa loob. Dito sa may throttle body. Para iwas sa dumi. And, tatry natin siyang i-top speed today. Kung kakayanin. So, natatakot akong gamitin to kasi, ay, ewan ko. Iba na rin ang pinagdaanan natin dito sa motor na to. So, wala siyang concept talaga, no? Dahil Thai concept siya dati, tapos ginawa ko siyang mala circuit. And nung umalis ako sa motor show, sa mundo ng motor show, hindi ko alam na may gantong palang concept, yung Indonesian concept, or malalaki yung gulong, ganyan-ganyan. Kung mapapansin yung kalat siya, malaki yung gulong, lightened, 'di ba? Tapos naka RCB, para siyang Malaysian, Indonesian na Thai na ewan ko. Pero ganito kasi yung gusto ko eh. Para sa akin, maganda to. So, kung ayaw nyo siya, di ayaw nyo. Pero, yan yung gusto kong forma niya. Malinis. And, parang nagsawa na ako dun sa humihingi ka ng approval sa mga ibang tao kung okay ba siya or hindi. So, ang ginawa ko na lang, kung anong maganda sa paningin ko, yun yung gagawin ko. Ayan. So, ayun ang pyesa niya. Naka-RCB siya. Naka throttle body na 40mm, which is gusto kong palitan yan. Kaya yung filter niya. Naka RS8 na head at saka black. Super head. Alam ko, sinabi ko na yung mga pyesa niya dati, pero simple lang siya. Naka RX Mini. Nandito ang kanyang radiator. Ayun ang MSD niya. Tulong sa kuryente yan eh. Switch, iba na rin yan. Side mirrors, iba din. Pero original legitimate na Yamaha to. RCB na brake levers or master. And then naka R1 tayo na RCB din. Actually very nice tong RCB na to kasi ang lakas magpreno talaga. Tingnan mo, may gold po. Gold kasi yan, wala akong nahanap na black or silver eh. Kinulayan ko lang. Tapos naka Bomex syempre. Sa loob ayan siya. So naka subframe na siya. Alloy. Nagpalit na tayo ng battery. Ano pa ba yung pyesa niya? Ayan, kita niyo naman oh. Tapos naka CNC bolts na siguro 98% full na yan. Tapos naka JVT V4 pipe na tayo. Pero kailangan ko pagawa to since meron siyang maingay. Pupunta na tayo sa Mega Dike. Check muna natin yung camera doon kung okay lahat. Bago tayo mag test ride. Alright, let's go.
check muna natin ulit guys. Mahirap na. Okay. Ito umiikot ano lang naman to, yun dito yan. Importante yung sa loob. So secured naman, nakalock lahat-lahat. Konting ikot. Goods na to. Feeling ko sturdy naman siya eh. Medyo nakakatakot siya. Nakakatakot. Eh sa Megadrive kasi talagang matitest natin kasi diretso yung daan. Wag lang sanang sobrang dami ng sasakyan. Bumababa ba siya? Parang bumababa. Feeling ko bumababa siya eh. Teka, stop muna tayo. Titignan ko lang. So hindi naman. Okay, sige. Nakakatakot siyang isagad. Kaya niya pa eh. Kayang-kaya pa. Hindi ko lang nakita kung anong top speed niya doon sa birit na yun. So sa dulo talaga medyo nagkukulang pa. Since break-in period pa, hindi mo talaga siya matatop speed or masasagad today. So kailangan pa talaga siyang gamitin, no? Umutang ko yung ano niya, baka mag-overheat. Okay pa ba ang 360 natin? Nabibitin sa dulo pero mabilis pa rin, di ba? Mabilis siya makuha eh. Tsaka kinakabahan ako. Ikot na tayo dito, babalik na tayo. Since modified yung motor, syempre kahit nag-anong galing ng gumawa ng motor mo, nandun pa rin yung takot, di ba? Since modified eh, something can go wrong. More actually kahit naman sa mga hindi modified, di ba? You always have to be careful pa rin. Pero mas prone sa sira talaga ang modified na motor. Okay, so babalik tayo. Hintayin lang natin mga to. So unfortunately, hindi natin matatop speed talaga dahil break-in. Yung pagkatono niya, nasa safe eh. So mataas sa gas to banda. I mean, dinagdagan yung gas niya. Rich ba siya noon or clean? Ano po, rich eh. So mas marami yung gas, just to be safe para hindi siya nag-overheat. So yun yung karamihan na ginagawa ng mga nagtotono. Pag break-in, talagang dadagdagan muna yung gas para hindi siya masyadong nag-overheat. Since break-in period pa siya. Ang tagal ko nang tagal ko nang pinagawa yung makina niya, pero ngayon ko pa lang talaga ginagamit ng todo, di ba? Gusto niyang umangat. Pero regardless, very satisfied ako sa takbo niya. Pwede na tayo. Wala na bang sasakyan sa likod? Uy, goti. Mangat. Nabitin ako. Isa pa ba? Marami na yata ang tao eh. Woo! So unfortunately hindi natin matatap speed dahil nga ayun, naalala ko bigla na naka-safety pa siya, naka-cap siya. Pero nakita naman natin yung takbo niya. Actually mabilis siya. Nagulat ako na umabot siya ng 122 yata yun, or hindi ko alam kung tumaas pa sa 122, hindi ako nakatingin. Pero kaya niya pa pag na-break-in pa to. Ano na nga lang kung ano, kasi na-feel ko talaga na umaangat siya. Parang nag-i-slide na eh, yun yung feeling niya. So what if nag-liit pa ako ng engine support? So ibig sabihin talagang mas may chance na umangat yung motor sa harap. Dahil di ko naman kasi pinanta-top speed to, dito lang naman sa ano eh, sa tawag dito, sa city eh, city driving lang naman. So at least na try natin kung
kamusta ang takbo niya, and so far so good, very satisfied ako. Ito wala pa yatang 1,000 km yung tinakbo after magawa ng ano niya, yung makina. Nasa 200 pa lang ata. Alright, so thank you again for watching guys, and I'll see you sa next vlog natin. Ang next vlog natin siguro yun na yung rides natin. Peace!